Nakauwi na ako, men. Ito ay araw na ng Biyernes, June 5, 2026. Tapos rin yung trabaho. So nakapag-deliver na ako sa Burlington. Naging ayos naman yung pickup ko kagabi sa Bradford, Pennsylvania. Suwabe lang lahat. Kanina sa pag-deliver, nandito lang ako sa truck, naghihintay. Sila na yung gumawa ng unloading. Kaya salamat sa Panginoon. Pete, thank you. Inuwi mo tayo ng maayos at walang problema. Grabe. Init-init na. 86 Fahrenheit, sabi ni Pete, or 23 Celsius. Sabi ng cellphone. Grabe. Di ako makapag-AC kasi nga inaano ko yung coolant. Binabantayan ko. So kahapon, buong araw akong walang AC. Paghinto ko, kinabukasan pala, nung aalis na ako, ito yung maximum, ito yung minimum. Nandito siya sa gitna, yung level ng coolant. So may AC o wala, parehas lang. Kaya ipapagawa ko na siya. Papagawa ko si Pete sa Monday. So sabi ng mekaniko, mga 2 o 3 araw yung trabaho na yon. So malamang makakapag-off na naman ako ng napakahabang, kala mo buwan. Napakahabang araw. So nandito na ako sa Schwab parking. Uwian namin. Sarap yata ng malamig na biray. Mismo. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be. Pinas forward ko na to, men, dahil ito ay araw ng Martes, June 16, 2026. At nandito na ako sa La Porte, Texas, malapit sa Houston. At nandito ako sa isang tank wash dahil nag-deliver na ako kahapon sa Dallas. Tapos pinababa nila ako dito para mag-tank wash. Kagabi pa ako nandito actually. So ngayon ang oras ay alas 12 ng tanghali, local time Tapos meron na akong pick up bukas pa. So marireset ako dito sa tank wash. So yung pick up ko malapit lang din sa Pasadena. Tapos bukas Miyerkules, men. I-deliver ko yun sa Toronto sa Lunes pa. So makakapag-spend ako ng Father's Day sa bahay ngayong weekend. Dahil pagkatapos ko mag-pick up bukas, mga sabihin mo ng 25-26 hour drive hanggang makarating ako ng yard. So mga more or less Biyernes ng tanghali o Biyernes ng hapon, nandun na ako sa yard. Or makakauwi na ako sa bahay. Tapos aalis na lang ako ulit noon ng Lunes ng madaling araw para i-deliver yung load na kukunin ko bukas ng alas 7 ng umaga sa Lunes. Sa Toronto yung deliver niya. Hindi downtown hindi sa downtown. So mga uptown Toronto. So wala akong ginawa dito kundi magpahinga, men. Tank wash. Kagabi pa nagano lang ako, naglaro ng NBA kasi nga medyo grabe yung NBA finals. Ang ganda ng laban. Pero anyway, cheers tayo, men, dahil nagkakape ako ngayong umaga. Tanghali na nagkakape pa Cheers. So ngayon, nagawa na nga si Pete, napalitan na yung heater core, at labas tayo, tignan natin yung hood kung anong sistema. Buksan natin yung hood para makita natin kung nagbawas ba yung coolant natin o hindi. Kasi 2 araw ko na siyang hindi chine-check. Natapos din yung ko doon, men. Yung pagbubukas ng hood, pag-check ng coolant, dahil putik, 1 buwan mahigit akong ganun. Bukas ako ng bukas ng hood every single day bago ako magsimula magbiyahe or mag-drive. Talagang chine-check ko palagi yung coolant and then top up ako ng top up. So sa buong buwan ng, June, buong buwan ng Mayo, tsaka later part ng April, mahigit 1 buwan,
nakaubo siguro ko ng mga 10 jugs ng coolant. Grabe. Yung isang jug, mga $25 yata or 22 sabihin mo na. Sabihin mo ng 20 US dollars, no? Times 10, edi naka 200 mahigit dollars ako dun. Pag kinonvert mo sa Canadian, mga 250 or 80. 280 Canadian. Putik, mahal-mahal din, ano? Pero gawa na si Pete and check natin yung hood, man. So medyo maambon-ambon dito. Tapos pala, bumili rin ako ng coolant sa mekaniko ko. Ito yung ginagamit kong coolant. So bumili ako ng dalawang ganito. Ito yung isa na naka-ready na kung sakaling kailangan. Bumili ako noon kasi mahirap na, baka mamaya magbawas na naman, wala na akong coolant dito sa truck. Kaya bumili ako ng pang refill. Pero anyway, nakita nyo naman, no? Ito si Pete. Bagong grasa yan, men. Pero lumalabas na naman yung kalawang. Bagong grasa yan. Tapos, kinabitan ko na ng bagong ilaw, yung ating license plate. Pinalitan ko ng LED. Dati, yung bombilya lang yan, lagi napupundi. Palit ako ng palit, pero ngayon hindi pa napupundi. So, buksan ko lang yung hood, tapos check natin yung ating coolant. Ayos na ayos, men. Nakita mo naman, nandito na siya ngayon. Dati lagi nandito sa maximum, yung linya na to. Isa pa nga, nandito. Pero, ayos na. Tapos, bago yung aking coolant filter. Tapos, ito yung isang parte ng hose na pinalitan niya. Yan, yung kulay blue na yan. Ayos na si Pete, men. Tapos nakapagpa-oil change na rin ako, nakapagpalit ng mga filters, nagpa-grasa, and then ayos na si Pete, man. Wala na siyang problema. Linis na ba? Kasi umuulan-ulan pa nga dito, maambon-ambon, kaya medyo nawala yung mga bugs na hugasan, ano? So yun na nga yung naging condition ni Pete. Ayos na siya, pero napakainit dito. Ano bang temperature? 91 Fahrenheit sabi ni Pete, man. You know, sabi naman ng cellphone 26 Celsius. Grabe. Pero at least makulimlim, tapos medyo maambon-ambon pa nga, tsaka hindi nakatirik yung araw, kaya ayos lang. Pero pag lumabas ka, talagang men, papawisan ka, parang gano'n. Pero enjoy lang natin yung tag-init na to dahil nga ilang buwan na lang. Ayan na naman ako. Winter na naman namin. Cheers muna tayo bago tayo pumunta sa winter. So wala akong ibang gagawin dito kung hindi humilata, manood, maglaro ng PlayStation siguro, kaya ML, bahala na. Pero nakakatamad eh. Alam mo yun, parang gusto ko lang matulog, parang ganun. Pero anyway, yung nagastos ko pala kay Pete, yung pagpapalit ng heater core, umabot din ng $1,400 yun, men. Dahil yung part itself, mga 600 something, mga 640 ba yun? Parang ganun. Tapos yung labor niya was 4 hours. So, 150 per hour yung labor. So, mga 600 din yun. So, sumatotal mga almost 1,300s plus tax, kaya naging 1,400. Tapos yung oil change naman, 680. Parang ganon. Kasama na yung water and fuel separator filter. Tapos nagbayad rin ako ng 40 para dun sa coolant filter. Dahil medyo may bakas na ng kalawang, kaya pinapalitan ko na. And first time ko nagpalit nun, dahil si Pete ngayon 700,000 kilometers na. So ngayon lang ako nagpalit. Tinanong ko naman sa mga trabahador sa pagpapa-oil change. Sabi nila dapat every year pinapalitan daw yun. Ewan ko pero sila yung nakakaalam kasi nun. Kaya tiwala tayo sa kanila. 40 lang naman, so siguro next year papapalitan ko na naman siya. Para lang maging maganda yung daloy ng coolant natin sa radiator. Pero ganun pa man ang sumatotal ng nagastos ko. So mga siguro
mahigit 2,000. Diba? Gastos ng no? May truck. Kaya kayo, isip-isip kayo, men, kung kukuha ka ba ng truck o hindi. Dahil hindi basta-basta. Pero ganun pa man, masaya ako dahil si Pete wala nang problema. Wala talagang problema. Suwabeng-suwabe yung takbo niya. Tapos, hindi na ako nag-aalala sa coolant. Hindi na ako nagta-top up dahil naka-maintain lang sa maximum yung coolant level niya kapag cold. Kapag mainit na, tumataas na siya sa maximum. Dati kasi kahit mainit na yung makina, parang nasa maximum lang siya, hindi siya tumataas. Dati kasi halos mapupuno pa nga yung yung tangke mo ng coolant eh. Dahil nga pag mainit nag-e-expand siya, no? So ano ba to? Wala na tayong gagawin dito men kundi magpahinga, kaya dito ko muna tatapusin ang video na to. And sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Martes na to, June 16, 2026, tsaka yung nakaraang yung umpisa ng video na to. Kung kailan man yun, last week, no? Sa inyong lahat na sumama sa akin, maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-ingat ka palagi. I'll see you on the back haul. Peace. Babagsak na yung ulap po. So, inilipat ko si Pete dito sa pwesto na to dahil corner. Para sigurado hindi tayo kakatukin. Dahil, ewan ko kung mayroon pang pwedeng i-park dyan. Pero pwede pa siguro mag-park dito ng isang trailer. Pero sana hindi tayo katukin ngayong pahinga natin. Dito na tayo magpapagabi, men. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Pero grabe yung ulap po. Thunderstorm daw eh, sabi. Panis.